Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 27, talata 1 hanggang 3. Si David kasama ng mga Filisteo. Nasabi ni David sa kanyang sarili, "Darating ang panahon na papatayin ako ni Saul. Mabuti pang tumakas ako papunta sa lupain ng mga Filisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya." Kaya pumunta si David at ang 600 niyang tauhan kay Haring Akish ng Gat na anak ni Maok. Doon sila tumira sa Gat sa pangangalaga ni Akish, kasama ang kani-kanilang pamilya. Dinala ni David ang dalawa niyang asawa na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel, na biyuda ni Nabal. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 26, versikulo 7 hanggang 12. Kinagabihan, lihim na pinasok nina David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ni Yahweh. Bahala na sa kanya si Yahweh. Darating ang araw na mamamatay siya, maaaring sa sakit o sa digmaan. Huwag nawang itulot ni Yahweh na paslangin ko ang kanyang hinirang. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito. At sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ni Yahweh. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 26, versikulo 13 hanggang 18, at ang sabi, "Pagkatapos umakyat sina David sa burol na nasa kabilang gilid ng kampo hanggang sa di kalayuan. Sumigaw si David kay Abner na anak ni Ner at sa mga kasama niyang sundalo, 'Abner, naririnig mo ba ako?' Sumagot si Abner, 'Sino ka? Ano ang kailangan mo sa hari?' Sumagot si David, 'Hindi ba't ikaw ang pinakamagiting na lalaki sa buong Israel? Bakit hindi mo ako binantayang mabuti ang hari ng iyong amo? May nakapasok diyan para patayin siya. Hindi tamang pabayaan mo ang hari. Isinusumpa ko sa buhay ng Panginoon, dapat kang mamatay, pati na ang mga tauhan mo dahil hindi ninyo binantayan ang inyong amo, ang haring pinili ng Panginoon. Tingnan nyo nga, kung makikita pa ninyo ang sibat at lalagyan ng tubig na nasa ulunan niya." Nakilala ni Saul ang boses ni David, kaya sinabi niya, "David, anak, ikaw ba yan?" Sumagot si David, "Ako nga po, mahal na hari. Bakit ninyo hinahabol ang inyong lingkod? Ano ba ang ginawa kong masama?" Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel, chapter 26, verse 19 to 25. "Ngayon nga ay sinasamo ko sa iyo na dinggin ng aking Panginoon na hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nag-udyok sa iyo laban sa akin, ay tumanggap siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon sapagkat sila ay nagpalaya sa akin sa araw na ito, upang wag akong magkaroon ng bahagi ng mana sa Panginoon na nagsasabi, 'Ikaw ay yumaon, maglingkod ka sa ibang mga Diyos.'
Ngayon ngay huwag ibubo ang aking dugo sa lupa sa harap ng Panginoon, sapagkat lumabas ang hari sa Israel upang humanap ng isang kuto, gaya ng isang kumahabol ng isang pugo ng mga bundok. Na magkagayoy, sinabi ni Saul, ako'y nagkasala, bumalik ka, anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo, sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong mga mata sa araw na ito. Narito ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di kawasa. At sumagot si David at nagsabi, tingnan mo ang sibat, o hari, paparituhin mo ang isa sa mga bataan at kunin. At gagantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat, sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon. At hindi ko iniunat ng aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At narito kung paanong iyong buhay ay mahalagang mainam sa aking paningin sa araw na ito, ay maging gayon nawang mahalagang mainam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon, at iligtas niya nawa ako sa madlang kapaghatian. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David, ikaw ay gagawa ng makapangyarihan, at tunay na ikaw ay mananaig. Sa gayoy, nagpatuloy si David ng kanyang lakad, at si Saul ay bumalik sa kanyang dako. This is the word of God. Amen.